6 o'clock. There is one more this one. One more. Other leak. Natin yung paggiginang doon sa PSU dahil maraming leaking, walang leak siguro yung hininang ko doon. Mahirap pa yung pwesto, doon pa yung space pa, so kasi pumasya yung ating katawan doon. Nandito na kami sa kanyang outdoor unit, itong dalawang sirkito na to. Napalitan ko na din ng dalawang filter dryer. Ayun guys, tama naman yung kanyang direksyon papuntang evaporator yung araw. So bali nagpa-vacuum na kami. Dalawain ko sana yung hose dahil kulang ng isang itong hose natin. Bumili ako kanina, mali naman yung naibigay. So kaya isa-isa lang muna yung ating pagpa-vacuum. So medyo matagal lang ng konti. Ito guys, meron na itong voltahe. Pag meron na siyang pressure ito, under na agad ng compressor dahil naka-under na dun sa thermostat natin dun. Gumagana na yung AHU. Ginawa ko na lang ng gano'n na lang yung aking technique para hindi na bababa. Then medyo mahigpit yung ating kliyente. Kaya nakapatay naman yung dalawang toggle switch niya para hindi gumana ito. Saka na lang pa-i-on ito pagka mayroon na siyang pressure. Saka itong mga pressure switch niya i-reset lang namin ganyan. Napaka-higpit, ayaw hindi basta-basta bumaba. Pagkatawagan mo naman, aabot ka pa ng mga 30 minutes bago ka makababa, minsan isang oras. Balik kulang yung hose. Ito ay minana ko lang sa ating kasama na umalis. Ayan. At bibili pa tayo mamaya ng pamalit. Ayun, ayun naman siya. Nasa 0 na siya. Mabilis ng pag-vacuum. I-vacuumin ko pa sana itong discharge niya kaso wala tayong hose eh. Saka ito, dalawa.
Mr. Kamal, good! So, bala ito guys, nadagdagan na namin ng refrigerant. So, okay na. Meron pa dyan sa isang bahay na yan. Eh, kaso, makabukas na. Pagod na ang technician. Bala ito, yung mga lumang ko na to. Lumang unit ng York. So guys, okay na to. Tignan natin yan, okay na mo siya. Yan, okay. Tapos siya very hard. Aparking muna natin para mawala yung yan. So pwede natin kargahan. Wala yung circuit na ito. Isa. Number 2. Ayan, so yun guys, nagkakarga na tayo. Ito ay pinapainit ko lang tong tangke ng preyon natin dahil malamig, hindi papasok sa system. Bali gumagana na itong circuit 1 nasa 12.5 ampere. Ayan, isunod natin mamaya yung circuit to para matapos na tayo dito sa isang unit. Bali wala na din yung kanyang ice yan sa saksyon. Pag hindi kasi mainit yung tangke, hindi papasok yung refrigerant natin. So, check natin yung nasa 60 na. Pwede natin itigil yan hanggang 60. Mga lumang unit na kasi ito eh. Baka dagan pa natin. Pasok pa naman eh. Kaya pa naman. Saka bumaba na din yung kanyang pirahe. Nakadirect na pala yung mga pansin. Wala na. So bali paggana ng thermostat, paggana ng phone, dalawa agad yung compressor na gagana dahil nakadirect na siya. Oh, pwede na to, 60. Ayun, 60 na guys, pwede na to. Kunti pa. Ayun, guys, bali dalawa na yung pinetesting, dalawang circuit na. Kakargaan na din namin yung isa. Dito 9.6 na yung ampere. Itong circuit to. Ito yung circuit 1. Medyo maligam-gam na itong discharge sa pipe. At malamig na din itong suction pipe. Saka itong filter dryer niya ay maligam-gam. Bali, ito yun. Okay na siya. Ito namang circuit to. Mas mainit itong circuit 1 kaysa circuit 2 dahil hindi pa kompleto yung karga. So kaya kukumpara natin yung init dito sa kanyang kumpara dito sa cooling fan ay mas mainit ito kaysa dito dahil hindi pa kompleto ang karga nito. So bali ganyan na guys, yung itinumba na namin yung tangke dahil kaunti na yung laman at kinokontrol ko na lang dito sa valve ng gauge. Nasa 50 pa lang. Pwede naman ganyan, huwag lang bigla yung bukas. Pinagay mo lang kahit mga 70 dito. Buka naman siya eh. So nasa 9.7 ampere. Ang hirap guys, dito ng pera. Saan isang araw. Kailangan mag-certification tayo. Ito baka ito kasi magkaiba yung compressor. 16 itong isa. So 12 point